Mabilis ang yapak ni Leonidas Leo Marcial sa nagyelong bangketa ng Virginia, bitbit ang lumang backpack at termos na amoy kapeng barako. 10:00 pa lang ng gabi. Pero para sa night shift janitor ng St. Augustine Children's Hospital, umpisa pa lang ng magdamag. Sa loob ng elevator, tumambad sa kanya ang sarili sa kupas na salamin, payat, maputla, pero matitigas ang mata. Parang sinulid na paulit-ulit hinahablot ng buhay pero ayaw maputol. Leo, anak, huwag mong kalimutan ang scarf. Mahahapo ka na naman. Paalala ni Tita Mina Polistiko kanina bago siya umalis ng basement apartment. Si Tita Mina ang leader ng Filipino Parish Ministry. Doon nakikitira si Leo kasama ang magkapatid na boarders na sina Otep at Margali Hauco. Sikip ang silid pero mainit ang samahan. Salamat po, Tita. Uuwi po ako ng maaga mamaya. May remittance si Gelay. Sagot niya. Tinutukoy ang nakababatang kapatid sa Batangas na may sakit sa bato. Sa utility locker room, inayos ni Leo ang nameplate. Leo M. Environmental Services. Kabisado na niya ang lista. Linisin ang pedia hallway. Palitan ng biohazard liners. Salamin, doorknobs, sahig. Hindi siya nurse o doktor. Pero mula nang tumigil ang EMT training dahil sa pera, kumapit siya sa natutunan. Basic life support posters, hand hygiene, mga senyas ng panganib. Sa isip niya parang dasal na paulit-ulit. Huwag magkamali, huwag magmadali, huwag magsayang ng sabon at oras. Pagdating sa pasilyo, sinalubong siya ni Marites, Tess Panganiban, ang charge nurse na matigas ang boses pero malambot ang loob. Leo, paki-double mop mo yung tapat ng 3B. May tumapo na juice. Ayokong madulas ang mga magulang. Opo, Ma'am Tess. Magalang masagot niya. Tinagdagan niya ang solusyon sa timba. Kinayod ang gilid-gilid ng sahig hanggang kumintab. Tahimik ang kamay, maingat ang kilos. Parang ritual ng paghingi ng tawad sa araw na hindi niya natapos ang pangarap na magsuot ng EMT patch. Maya-maya, dumaan si Jamal Whitaker, respiratory therapist na laging nakangiti. Yo, Leo, you're the reason this place smells like clean. Good work, man. Napangiti si Leo. Dapat lang, sir. Dito dumadaan ang mga paa ng mga anak ninyo. Sa kanya inangat ang basahan, sinigurong walang basang sulok. Para sa kanya, ang kinang ng sahig ay parang ilaw sa madilim na gabi. Gabay para hindi matisod ang pag-asa ng ibang tao. Pag-uwi, naghihintay ang marupok na mesa, thermos at lumang larawan ng ama. Si Mang Ponso, dating tanod rescuer. Sa sulok ng frame, nakasukbit ang punit na papel na may sulat kamay. Anak, kapag may buhay na kaya mong abutan ng tulong, huwag kang tatalikod. Dinidikit iyon ni Leo sa dibdib parang medalya. Kuya Leo, sabat ni Marga mula sa pinto. Na-approve na raw yung extension ko. Salamat sa pagsama sa legal aid. Walang anuman. Sagot niya saka nagbuhos ng mainit na tubig. Kung may kaya tayong ayusin ngayon, ayusin natin. Tumingin siya sa relo. Mag-uumaga, remittance na naman. Sa gitna ng malamig na Amerika, nagningas ang kanyang panata. Hindi kailangan maging doktor para magligtas. Minsan, sapat na ang malinis na pasilyo, mahinahong loob at kamay na laging handang tumulong. Umaga sa St. Augustine Children's Hospital at kumikislap ang mga salaming pader ng Pedia Cardiac Wing, parang kampo na gawa sa liwanan. Sa dulo ng pasilyo, tahimik na nagmumop si Leo. Suot ang puting gloves at nakasling ang spray bottle na parang maliit na kanyon. Hindi niya mundo ang militar, pero dito niya nakikita ang disiplina nitong humahabi sa buhay ng mga tao. Lalo na tuwing dumadalaw ang pamilyang Brooks. Eyes up team. 10 minutes out. Malamig na pahayag ni Sergeant Paula Renner sa radio. Ang babaeng security lead na kilalang hindi nagpapalusot ng kahit anong detalye. Pagdating ng elevator, bumukas iyon na may 2 agent sa unahan. Wala ni isang kamera. Mahigpit ang utos, no media. Sumunod ang mag-asawa, si General Nathaniel Brooks, tikas militar ang tindig, at si Caroline, naka-cardigan at may bit-bit na mga librong pambata at planner para sa community projects. Sa pagitan nila, hawak kamay si Noah, 8 taong gulang na may malikot na imahinasyon at banayad na hingal na halos di pansin kung di mo kabisado ang tibok ng ospital. Good morning, sweetheart.
Bulong ni Caroline, bahagyang tumigil para ayusin ang scarf ni Noah. "Let's show Dr. Whitlock our Lego jet picture, ha?" "Yes, Mom," sagot ng bata, nakatingin sa kisame na parang may iniisip na runway. Sa nurse station, dumating si Dr. Avery Whitlock, pedia cardiology attending na laging plansado ang lab coat at tinging diretso sa punto. "General Mrs. Brooks," tipid niyang bati. "Today is routine. Echo, labs, med review. He's been stable on the current regimen." "Proceed," tugon ng general, maikli at tiyak. Kakabit ng salitang iyon ang bigat ng desisyong araw-araw niyang ginagawa sa trabaho. Ngunit ibang bigat ang nasa mata niya kapag kay Noah nakatuon. Tahimik lang si Leo. Dahan-dahang iniikot ang sign na wet floor. Habang hinihintay niyang matuyo ang tiles, binabasa niya ang mga nakapost na chart, flow ng oxygen delivery, kulay ng warning lights ng monitor, at listahan ng emergency codes. Hindi iyon kasama sa trabaho niya, pero parang awit na gusto niyang kabisaduhin, baka sakaling may araw na kailangang marinig muli. "Leo?" Tawag ni Tess mula sa gilid. "Pakipunasan din yung railings. May mga batang nakasabit dyan." "On it po," sagot niya, saka ngumiti kay Noah. "Boss Noah, ilang pirasong Lego ang kailangan para sa landing gear?" 6, mabilis na sagot ng bata. Pero dapat lightweight para hindi mag-crash. "Copy," biro ni Leo, sabay kindat. Tiningnan siya ni Sergeant. Renner, sinusukat kung sino itong janitor na nakikipag-usap sa VIP. Nang makita niyang maayos ang perimeter at nasa lugar ang no photography placards, tumango siya. "Thanks for keeping the floor dry. Trip hazards kill more missions than you think." "Trabaho lang po," tugon ni Leo. Pumasok ang Brooks family sa procedure room kasama si Dr. Whitlock. Sa labas, ipinagpatuloy ni Leo ang pagmomop, pinakikinggan ang mahinang tugtog ng makina sa loob. Hindi niya kailangang maging sundalo o doktor para makinabang sa kanilang disiplina. Sa pasilyong iyon, sapat na ang kanyang tahimik na ritual, malinis na sahig, maingat na mata, at pag-unawang may batang kailangang makalakad ng hindi nadudulas, papunta sa kinabukasang pinangangalagaan ng kanyang mga magulang at ng buong ospital. Nag-aalimbukay ang amoy ng disinfectant sa pedia floor nang sumulpot si Marites Tess Panganiban, hawak ang clipboard na puno ng checkmarks. "Leo, paki-double check ang sharps bin sa 3C at 3D. Dapat di lumalagpas sa 2/3. Ayokong may tusok na naman kagabi." "Noted po, Ma'am Tess." Sagot ni Leo, nilingon ang pulang lalagyan at maingat na niyugyog para tiyaking nasa tamang level. Sa tono ni Tess, matigas pero may paggalinga. Palaging malinaw ang linya. Ang kaligtasan ng bata, staff at pamilya ay hindi pwedeng tawaran. Bumungad si Jamal Whittaker mula sa respiratory room, may bitbit na portable ventilator. "Hey Leo," pumitik ang daliri niya sa gauge. "See this, when this needle drifts left, patients feel like breathing through a straw. Never ignore the hiss." Tinapik niya ang balikat ni Leo. "You keep the floors honest. We keep the lungs dancing." Napaniti si Leo. "Kung may marinig po akong kakaibang huni sa hallway, i-report ko agad." Nasanay na siyang sumalo ng maliliit na paalala. Mga tunog, ilaw, amoy na maaaring maging malaking babala kung hindi napansin. Sa kabilang dulo, nakaupo sa terminal si Dr. N.G. Che, tahimik na nagtatype ng notes. Maputla ang ilaw sa monitor. Nakalista ang hypoxia mimics at oxidative stress. Hindi siya tulad ni Jamal na maingay magpaliwang. Sa halip, dumadampi ang poses niya na parang liwanag sa pagitan ng kurtina. "Mr. Marcial?" Tawag niya ng dahan-dahan. Kapag may relative na nagkwento ng gray lips pero okay ang machine readings, minsan hindi equipment failure. May mga kondisyon na hindi sumasagot sa oxygen. Tumamo si Leo, agad na itinatala sa isip. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at sumulpot si Miss Dolores Keene, Supervisor and Environmental Services, may hawak na checklist na parang baton. "Leonidas, your timestamp at 3B is late by 6 minutes. Floors don't mop themselves." Pulis ang tingin. "Ma'am, nagpaalalay lang po si Nurse Tess sa sharp spin." "Not an excuse," putol ni Miss Keene. "Post the sign before you move the bin. Liability lives in small mistakes." "Copy po."
Magalang na sagot ni Leo. Sabay tayo para ayusin ang wet floor at biohazard do not overfill signs. Batid niyang sa panukat ni Miss Keane. Ang pagkaantala ay parang talsik ng kemikal. Maliit pero pwedeng mangsanghi ng sunog. Dumating si Dr. Avery Whitlock. Plansado ang lab coat, ilong na nakataas na parang laging may maling ginagawa ang mundo. Napahinto siyang nakatingin kay Leo na nag-aayos ng signage. Custodial, keep out of Bay 2 while we prep. I don't want distractions. 2 minutes lang po, Doc, para signage. Did you hear an invitation to discuss? Malamig na putol ni Whitlock. Stay in your lane. Dumulas ang tingin niya kay Dr. Che. And you, send me the cath report, not literature tangents. Naningiti si Jamal, marahang umiling. Man's allergic to humanity, bulong niya kay Leo, sabay kindat. Si Tess naman, tumikhim at humarang ng half-step kay Whitlock. Doktor, kailangan namin ng signage para safe ang pasok-labas. 2 minutes, then the bay is yours. Parang umapak sa preno ang hangin. Hindi nagtagal, umiling si Whitlock at tumalikod, ibinalin ang atensyon sa order set. Natapos ni Leo ang signage. Sinilip ang level ng sharps. Saka tiniklop ang basahan. Pinulot niya ang maliliit na bagay na iniwan ng pagod. Tape na dikit sa sahig. Cap ng syringe. Punit na label. Sa ospital na ito, may mga tinig na malalakas. At may mga tinig na halos pabulong. At sa pagitan ng mga ito, pinili niyang maging tulay. Ang taong walang titulo. Pero may pakiramdam kung kailan delikado at kung kailan kailangan lang ng daddad na 2 minuto para maging ligtas ang lahat. Sa katahimikang iyon, dahan-dahang umiigting ang ugnayan. Kay Tess na nagtuturo, kay Jamal na nagpapatawa habang nag-iingat, kay Dr. Che na nag-iipon ng liwanag, at kahit kay Miss Keane na mahigpit pero patas. At sa kabilang dulo, nananatili si Doktor. Malamig na ulap na balang araw ay dapat ding pasingawin ng tamang hangin at ebidensya. Inabukasan ng shift, humandusay si Leo sa maliit na mesa ng basement. Hawak ang resibo ng remittance at larawan ni Gelay na may ngiting pilit. 2 sesyon na lang covered. Bulong niya, pinipisil ang sulok ng papel na parang doon nakasabit ang tibok. Pumasok si Tita Mina, may dalang pandesal. Anak, kumain ka muna. May lakas ang busog. Salamat po, Tita, sagot niyang pagod. Kailangan kong dagdagan to para hindi maputol ang dialysis ni Gelay. Bumutas ang pinto at pumasok si Marga. Dala ang envelope. Kuya Leo, may RFE na naman sa visa ko. Kulang daw ang proof of ties. Nanginginig ang boses. Baka ma-deny. Huminga ka, sagot ni Leo. Marahang nagbukas ng upuan. Punta tayo sa legal aid. Gagawa tayo ng affidavit ng barangay records at remittance mo sa pamilya. May mga litrato ka ng bahay ninyo? Meron, sagot ni Marga. Salamat kuya. Sa hapon sumulpot si Otep, pawisan at nanlilisik ang mata. Kuya, yari ako. Niloko ako sa certified pre-owned na kotse. Wala palang titulo. Kinuha ang down payment ko. Magkano? Tanong ni Leo. Halos buo kong ipon, halos mapaiyak si Otep. Sabi nila as is where is. Wala akong habol. Meron, sagot ni Leo. Tumayo. Small claims. Hahanapin natin yung seller. May chat logs ka, di ba? Tita Mina, pwede po bang tulungan kami ni Attorney Duplessis? Tatawagan ko. Tugon ng ale. Seryosong mukha. Pag uwi mula sa ospital kinagabihan, umalingaw-ngaw ang tik-tik ng washing machine. Huwag ninyong hawakan, sigaw ni Leo. Napansin ang kuryenteng pumapailan lang sa metal casing. Nilagyan niya ng tsinelas ang paanan, hinugot ang plug at binuksan ang panel. Ground wire ang problema. Bulong niya, kumakapa sa mga tornilyo. Itong luma, pudpud. Kinuha niya ang extra wire sa toolbox ni Mr. Clyde Donner. Dinugtuman ang ground, inayos ang clamp at muling sinubok. Umikot ang drum, wala ng kuryente sa bakal. Kuya, parang magic ka, sabi ni Marga. Nakahawak pa rin sa dibdib. Hindi magic, basic lang. Tugon ni Leo, ngumiti. Kung may kaya tayong ayusin ngayon, ayusin natin. Sumunod na gabi, kinausap siya ni Miss Dolores Keane sa koridor. Leonides,
May offer sa'yo ang lab cleaning contractor, under the table, extra hours, cash. Napatingin si Leo sa sign ng ospital. Integrity saves lives. Ma'am, salamat po, pero pass. Ayokong labagin ang patakaran. May kapatid akong nakaasa. Mas mahirap pag napahamak ang trabaho ko. Kinagabihan nag-abot si Tess ng sandwich. Narinig ko yung offer. Good call, mas mahal ang lisensya kaysa overtime. Ang hirap lang minsan, ma'am, amin ni Leo. Pero mas mahirap mawala ng dangal. Sa labas ng bintana, kumikidrat ang manipis na ulan. Sa loob, tinupi ni Leo ang resibo, ang RFE ni Marga at ang printout ni Otep ng chat sa scammer. 3 papel, 3 bigat na sabay niyang binuhat. Hindi ako doktor, bulong niya. Pero kaya kong mag-ayos ng kable, papel at loob. At gaya ng sahig na pinakikinang niya gabi-gabi, pinili niyang lakaran ang mahirap pero tuwid. Bawal ang shortcut, bawal ang daya at bawat tamang turnilyo ngayon ay hakbang papunta sa bukas na hindi natitibag. Maaga pa nang matapos ni Leo ang pagmomop sa tapat ng Pedia Eco Room. Tuyo na ang sahig at nakaayos ang wet floor sign sa gilid, parang sundalong nagpapahinga. Dumating si Caroline Brooks kasama ang anak. Si Noah, payat at maputla pero may ningning ang mata. Good morning! Bungad ni Caroline, pinisil ang balikat ng bata. Noah, say thank you to the kuya who keeps your runway clean. Hinugot ni Noah mula sa bulsa ang maliit na sticker na hugis bituin. May nakasulat na shiny hallway. Iniabot niya kay Leo. Para sa'yo kuya, para kasing runway tong pasilyo pag ultra clean. Natawa si Leo at marahang yumuko. Salamat boss Noah, ilalagay ko to sa ID ko. Idinikip niya ang sticker sa sulok ng nameplate. Leo M, parang medalya. Kung runway to, dapat walang matagtag. Perfect landing. Sumilip si Tess mula sa nurse station. Leo, pakisigurong walang moisture sa threshold. Noah gets dizzy when he hurries. On it ma'am, sagot niya. Sa pinigaang mop at maingat na pinunasan ang misming guhit sa pagitan ng sahig at pinto. Napatingin siya kay Noah na bahagyang hinihingal matapos ang maikling lakad mula sa elevator. Steady lang ang taxi boss, walang overspeed sa runway. Copy, sagot ng bata, sabay tawa ng mahina. Kuya, ilang pirasong brick ang kailangan para magawa ang landing gear na hindi mabigat? Depende sa thrust at balanse, sabi ni Leo, nagpakas ng simpleng guhit sa dulo ng sign gamit ang daliri. Kung 6 ang brick, bawasan mo ng isa sa harap para hindi sumubsob paglapag. Parang ganito, tinuro niya ang imahinasyon nilang hangin. At napangisi si Noah na para bang tunay na eroplano ang nakikita. Lumapit si Jamal, may dalang pulse oximeter. Little man, finger check. Maingat niyang inilagay ang clip, saka nagkatinginan sila ni Leo. Napansin ni Leo ang bahagyang paghingal ni Noah at ang paglapad ng ilong tuwing singhot, tanda ng pagod. Hindi iyong alarma, pero sinapuso niya. Mas tusok ang inspeksyon ng sahig. Mas kaunti ang pwedeng ikadulas. Mas kaunting lakas ang mauubos. Thanks, Jamal, sabi ni Caroline. Noah, show Kuya Leo your jet drawing later. Tumingin siya kay Leo. Thank you for keeping it quiet and clean. It helps more than you know. Trabaho lang po, ma'am, tugon niya. Pero ramdam niya ang bigat ng tiwalang na iabot sa simpleng walis at basahan. Dumating si General Brooks. Diretso ang tindig. May kasamang 2 security. Sandaling tumigil ang general, sinipat ang sign, ang tuyong sahig at ang sticker sa ID ni Leo. Tumango siya, isang maikling pagsang-ayon na parang utos na nagkakabisa. Proceed. Wika ng general sa team. Dinala si Noah sa eco room. Bago sumara ang pinto, lumingon ang bata at kumaway. Kuya, next time, rotor naman pag-usapan natin. Deal. Tugon ni Leo. Itinayo ang map na parang flagpole. Nang masara ang pinto, tiningnan niya ang bituin sa kanyang nameplate at ang kumikintab na sahig. Sa simpleng sandali ng pasasalamat, may naitayong tulay. Mula sa janitor na tahimik na nagbabantay, patungo sa batang nangangarap lumipad at sa pamilyang desperadong makakita ng ligtas na paglapag. Minsang umagang malamig at basa ang mundo. Sumiklab ang balitang may flu outbreak sa buong lungsod. Puno ang ER ng ubo at lagnat. Maging sa Pedia Cardiac Wing ay ramdam ang pagdagsa. Sa pasilyo,
Doble kayod si Leo sa pag-disinfect ng doorknobs at railings. Alcohol every 2 hours, team. Paalala ni Tess, taas boses para marinig ng lahat. Mask on, hand hygiene. Walang suhestiyon, utos yan. Dumating si Caroline. Yakap si Noah na tila mas mabilis mapagod kaysa dati. He was fine last night, garalgal niyang bulong. But this morning, he looked blue. Let's get him inside. Maagap si Tess. Sinabayan si Jamal na hawak ang portable oxygen. Noah, buddy, deep slow breaths, okay? Copy. Hingal ni Noah. Hapit ang maliit na kamay sa pulso ng ina. Bumukas ang pinto ng nurse station at lumitaw si Dr. Avery Whitlock. Vitals now, utos niya. Idinikit ng RT ang pulse oximeter. Tumunog ang mahinang beep habang inaayos ni Jamal ang nasal cannula. Sa monitor, gumuhit ang tibok pero mababa ang saturations. Let's move him to Pedia ICU for closer monitoring. Mariing sabi ni Whitlock. Notify anesthesia. Prep for possible cath if he doesn't respond. On it, tugon ni Tess. Sergeant Renner, perimeter please. Clear the hall. Maiksi at malamig ang tugon ni Sergeant Paula Renner. Sabay ikot sa team. No media, no foot traffic except essential staff. Nagpulupot ang mga kable at lumusong ang trolley. Si Leo, nakapwesto sa dulo, mabilis na nagpunas ng sahig para siguradong walang madadapa sa madaliang paglipat. Kuya, the runway, bulong ni Noah, halos pabulong. Parang may natitirang tawa sa gitna ng kaba. Always clean for landing, boss, sagot ni Leo. Tinakpan ng katawan ang basang bahagi habang dumaraan ang kama. Sa Pedia ICU, sumugod ang team, monitors, IV lines at checklists. Increase O2, sabi ni Jamal, mahinahong mabilis. Breaths in, breaths out. Good man. Lumapit si Caroline kay Dr. Whitlock. Doctor, what's happening? He's decompensating. Tuwid na paliwanag ng doktor. Flu can tip fragile hearts over the edge. We'll stabilize him. If saturations stay low, we'll proceed to cath to relieve pressure and reassess his circulation. Dumating si General Brooks. Mabigat ang hakbang. Status: unstable oxygenation. Escalating care. Tugon ni Whitlock. I'm calling cardiothoracic for standby. Hematology for labs. ICU attending. Anesthesia. PEDS ID. We need all hands. Parang ulap na bumuhos ang puting coat sa paligid. Cardio fellows, intensivists, RTs, anesthesiologists, isang pangatlong nurse para sa meds, at ward clerk na mabilis mag-dial. Umabot sa 20 ang doktor at senior staff sa conference huddle sa gilid ng kama. Roles: wika ng ICU attending. Whitlock leads. Tess, nursing flow. Jamal, airway and gas exchange. Anesthesia, standby for advanced airway. Everyone else, on call by the door. Nasa labas si Leo. Kapado ang hawak sa mop handle. Pinagmamasdan ang mga ilaw na pumipintig sa loob. Bawat beep, bawat utos, parang metrong nagbibilang ng lakas ng bata. Pumikit siya sandali. Sa isipan, isa-isang lumitaw ang poster sa dingding na lagi niyang nililinis. Signs of respiratory distress, oxygen delivery and safety, emergency codes. Marahan niyang ibinulong, parang rosaryo ng gawa. Lloyd, bantayan mo ang batang ito. Bigyan mo ng malinaw na mata ang mga kamay na gagamot. Custodial, tawag ni Miss Keane mula sa likod. Keep this corridor clear and dry. We can't afford a slip. Copy po, sagot ni Leo sabay bit-bit ng signage at pagpuna sa bawat patak ng tubig mula sa dampers. Sa kabilang salamin, nakita niyang nagsinyas si Whitlock. We proceed to cath. Marian ang boses. Pager all subspecialties for consult. Time is tissue. Proceed, echo ni Jen Brooks. Dapis ang titig kay Leo na tila nagpapasalamat sa katahimikan ng daan. At habang sumasara ang pinto ng cath suite, tumindig si Leo sa pasilyo, tahimik na bantay ng runway. Nakahanda sa anumang patak, anumang dulas, anumang maliit na bagay na maaaring maging hadlang sa paglapag ng pag-asa. Sa labas ng cath suite, nanatiling nakapwesto si Leo. Hawak ang mop at signage, parang bantay sa lakay sa katahimikan ng pasilyo. Sa loob, sumasayaw ang mga ilaw sa kisame, habang inaayos ni na Dr. Whitlock
at ng team ang mga linya at probe. Sa maliliit na siwam ng blinds, sumilip si Leo at natanaw ang daliring maliit ni Noah na may nakakapit na pulse oximeter. Napakunot ang noo niya tuwing lumalapit ang kamay ng scrub tech sa overhead fluorescent lamp. Tumatalbog pababa ang reading. Bumabalik naman kapag naaalis sa liwanag. Jamal, bulong ni Leo nang dumaan ang RT para kunin ng isang hose. Parang nadluluko yung pulse ox kapag tinatamaan ng ilaw. Sabi mo dati, may interference? Tumigil si Jamal. Napatingin din sa loob. Good eye. Mahina niyang sagot. Ambient light can mess with it. Shield it. Tumakbo siya pabalik. Pinapalan ng gauze at dark tape ang sensor. Sandali gumanda ang tracing pero nanatiling mababa ang saturation. Sumingaw sa pasilyo ang kakaibang amoy mula sa procedure room. Hindi ito karaniwang antiseptic na kilala ni Leo. May halong lamig at tapang, parang anesthetic cream. Bago tong gamit, anong niya kay scrub nurse na naglalabas ng kahon sa biohazard. Tumango ang nurse. Topical para sa site. Mas mabilis daw kumalma ang balat. Sa kabilang dulo ng konsol, marahang tumikhim si Dr. Angie Che. Dr. Litlock, mahinahon niyang wika. Persistent low sats, despite oxygen and correct ventilation. Consider methemoglobinemia. The anesthetic mix might include prilocaine or related agents. Napailing si Whitlock, hindi inaalis ang tingin sa monitor. We're in a CAF, not a seminar, Dr. Che. Textbook trivia later. Optimize ventilation. Check the line. Proceed as planned. Tahimik na gumuhit ang pagtainis sa mukha ni Che pero kumilos pa rin. Lumapit siya ay test sa gilid. May co-oximeter ba agad? Kung may kulay abong labi pero mataas ang PaO2, hindi tugma, baka methemoglobin. Alam ko, sagot ni Tess, paos at aligaga habang nagbibilang ng syringes. May case reports akong nabasa. Pero look at them, lahat nakafocus sa CAF. Kapag kumontra ako ngayon nang walang order, ako ang sasalo. Hintayin ko ang window. Lumapit si Caroline sa salamin. Halos dumikit ang palat. Sa pulsuhan niya, nanginginig ang rosary bracelet. Tila tinataguan ang takot sa bawat butil. Nathan, bulong niya sa general na katabi. He's turning gray again. Mahigpit ang pangla ni General Brooks, ngunit mababa ang tinig. Steady, sabi niya, parang kausap ang sarili. They have a plan. 1 minuto, 2 minuto. Ang bawat segundo, parang tornilyong umuuga sa loob ng dibdib ni Leo. Bumukas ang pinto ng kaunti. Sumilip si Tess para magpaabot ng listahan. Leo, mahinang utos. Dry this edge. Bawal ang madulas dito. Tumango siya at mabilis na pinunasan ang gilid. Sa pagyuko niya, muli niyang naamoy ang anesthetic. Matapang, malamig at biglang lumutang sa isip ang sinabi ni Che. Prilocaine. Nagbalik si Jamal, pawis sa noo. Shield helped but sats still low. Bulong niya. If it's a dyshemoglobin, oxygen won't move the needle. Tumingala si Leo sa salamin. Nakita ang labi ni Noah na parang mapusyaw na abo. Hindi asul na karaniwang nakikita niya sa poster. Hindi ito simpleng kulang sa hangin. Bulong niya sa sarili. Kinapa ang bulsa na parang may hinahanap na kampanang papalakpak. Sa loob, nanatiling matigas ang utos ni Whitlock. Stay the course. Sa labas, nanginginig ang rosaryo ni Caroline at kumirot ang sikmura ni Leo sa pakiramdam na ang pinakamalit na detalye, ilaw sa sensor, amoy ng cream, kulay ng labi, ay mga senyas na pinipilit hindi pansinin ng mundo na masyadong abala para tumigil at tumingin. Sumilip ang pula at berdeng ilaw sa kisame ng cath suite, parang trapikong hindi umaabante. Increase FiO2 to 100, utos ni Jamal. Kalmado pero mabilis ang kamay habang inaayos ang mask kay Noah. Tumunog ang monitor. Beep, beep. Pero nanatiling mababa ang saturation. Still in the 60s, sabi ng fellow. Kaba sa boses. Probe swap. Mabilis ang scrub deck. Tinanggal ang pulse ox. Pinalitan ng bago, tinakpan ng balls at tape gaya ng bili ni Jamal kanina. Umusog ang tracing, ngunit hindi umangat ang numero. Try a different site. Earlobe, dagdag ni Jamal. Tines nala.
Ganon pa rin. Sa labas ng salamin, nakapako ang mata ni Caroline sa labi ni Noah na kulay abo. Hawak ni General Brooks ang balikat niya na parang poste sa gitna ng bagyo. Optimize ventilation. Malamig na wika ni Dr. Whitlock. Bag mask, then reassess. Nagbomba ng hangin ang anesthesia. Mabagal, malalim. Sumunod ang dibdib ng bata, pero nanatiling kulimlim ang screen. Doctor, bulong ni Dr. Che. The numbers aren't responding. Consider co-oximetry. Not now, singhal ni Whitlock. We're not chasing zebras. Line check, pressure, proceed to plan A. Kumurap ang ilaw, at sa bawat kurap ay lumiliit ang oras. Prepare for intubation, sabi ng anesthesia. Humugot ng laryngoscope. Atropine, ready. Cuffed tube 5.0. Kumalangsing ang metal. Nagkatinginan ng team, walang katamtakot, pawang tono ng trabaho. Si Tess, kumikilos na parang umuulit ng isang dasal. Syringes labeled, meds double-checked, suction on. Nilapitan niya ang salamin at sumilip kay Caroline. We're with him. Bulong niya, halos walang tinig. Everyone, quiet. Utos ni Whitlock. On my mark. Pumasok ang talim ng liwanag sa bibig ni Noah. Mahinang buga, mahinang pasok. Tube in. Confirm. Nakinig si Jamal. Steth sa dibdib. Bilateral vet sounds. Et CO2 present. Bumilis ang mga kamay. Secure tube. Adjust ventilator. Set alarms. Ngunit ang SATS ay parang batong ayaw maiahon sa ilog. Nakasubsob sa mababang bilang. Sa pasilyo, hawak ni Leo ang mop handle na parang baston. Dinama niya ang lamig ng sahig sa talampakan. Sa ilalim ng pinto, gumapang ang manipis na guhit ng tubig mula sa tinanggal na warming blanket. Mabilis niyang pinahid, itinayo ang signage. Sumilip si Tess sandali, namumuti ang knuckle sa kapit sa clipboard. Nagtagpo ang tingin nila. Tumango si Leo, isang pahiwatig na kaya mo yan. At marahang tumango si Tess pabalik. Parang tumanggap ng lakas mula sa tahimik na taguan. Doktor, muling sabi ni Dr. Che, bahagyang lumakas ang boses. Numbers still not improving despite oxygen and ventilation. This pattern. Stay in your lane, Che, putol ni Whitlock. Hindi tumitingin. We are correcting the mechanics. Finish the cath metrics. Bingi ang ingay sa katahimikan. Mga beep sa hindi umaayon. Mga kamay na sumusunod pero hindi umaabot. Labs en route. Sigaw ng ward clerk sa pinto. Hematology at the desk. Proceed. Mariin ang tinig ni Whitlock. Parang martilyong tumatama sa pako. We're moving forward. Sa labas, isinuksok ni Leo ang mop sa timba. Pinisil hanggang tumigil ang patak. Pumikit siya. Marahan nagdasal. Panginoon, ipakita mo sana ang mali. At sa saglit na yon, habang tuloy ang Plan A sa loob, ramdam ni Leo na ang pinakamapanganib na tunog sa ospital ay hindi ang alarmang maingay, kundi ang katahimikan ng isang pagkakamaling ayaw kilalanin. Humigpit ang lamig sa pasilyo habang tumitigas ang loob ni Leo. Mula sa siwang ng blinds, nakita niyang tuloy pa rin ang cath. Nasa tubo na si Noah, ngunit ang mga numerong naghahatid ng pag-asa ay ayaw umangat. Muli niyang inamoy ang hanging may kirot na kemikal at naalala ang mahina ngunit malinaw na tinig ni Dr. Che Camina. Methemoglobinemia. Kinalma niya ang dibdib saka humilos. Tess, tawag niya. Lapit sa charge nurse na nakahawak sa meds tray sa may pinto. Ma'am, hindi tumataas sa oxygen. Naalala ko yung sinabi ni Doc Che. Baka methemoglobinemia. Pwede ba tayong mag-co-oximetry? Tumingin si Tess. Nagulat sa lakas ng loob ng janitor. Wala sa tono niya ang pagmamaliit. Anong mga senyales ang nakita mo, Leo? Gray, hindi asul ang labi, sagot niya. Diretso ang tingin. At yung amoy ng cream sa site, prilocaine daw minsan trigger. Shielded na ang probe, pero mababa pa rin ang SATS. Parang kumalansing ang pader sa bigat ng sinabi. Tumaan si Jamal para mag-refill ng circuit water. Sinabayan siya ni Leo. Sir Jamal, kung dyshemoglobin to hindi gagalaw sa oxygen, co-ox ang sagot. Napakunot si Jamal sa katumango. You're connecting dots I like. Aniya, mabilis na umikot pabalik sa gilid ng console. Dr. Che, tawag niya. We need your voice front and center. Sumilip si Che at sa loob ng ilang hakbang, tila nagkaroon ng direksyon ng husok. Dr. Whitlock, mahinahong sabi ni Che, sapat upang marinig ng pangunahing team. Oxygenation remains low despite correct mechanics.
Pattern fits acquired methemoglobinemia, requesting co-oximetry now. Hindi tumingala si Whitlock. We are mid-cath. We fix what we can see. No detours. Pumasok si Sergeant. Renner mula sa likod, inilagay ang kamay sa radio. Handa kung papipigilin ang trapiko sa paligid. Sa kabilang panig, dumikit sa salamin, si Caroline. Nanginginig ang labi. Nathan, bulong niya. He's fading. Pumasok si General Brooks. Diretso sa huddle. Doctor, I just heard low-risk test from your team. If it's low-risk and fast, why not do it? Hindi iyon sigaw. Iyon ay utos na sinukluban ng pagmamakaawa ng ama. Napatingin si Whitlock. Bahagyang nabasag ang malamig na maskara. Co-oximetry will take resources and time off cath priority. 30 seconds to draw, minutes to run. Putol ni Jamal. Katamtaman ang tono. If this is methemoglobin, oxygen and ventilation won't fix it. Umusad si Tess. Inilatag ang lohika na parang checklist. Doctor, mura, mabilis, at may lunas kung tama tayo. Kahit negative, we lose minutes, not a life. I can get the kit now. Nagtagpo ang mga mata ni na Whitlock at Chai. Isang maikling banggaan ng pagmamataas at datos. Fine, sabi ni Whitlock. Hingang pilit na pinanatiling pantay. 1 co-ox, draw now. No other deviations. Kumilos ang kamay ni Tess. Sanay at tiyak. Jamal, label. Chai, note the time. Clerk, flag stat. Suulyap si General Brooks kay Leo na nakatayo sa tabi ng signage. Parang poste ng runway. Sa isang iglap, naglapat ang kanilang tingin. Tumango ang general, isang tahimik na pasasalamat sa boses na naglakas loob. At habang umaandar ang maliit na tubo ng dugo patungo sa makina, ramdam ni Leo na minsan ang pinakaimportanteng tungkulin sa ospital ay hindi titulo, kundi ang lakas ng loob na magsabing, "Teka, tingnan natin ulit." Umikot ang maliit na tubo sa loob ng co-ox machine, parang relos na binibilang ang lakas ng isang bata. Tahimik ang lahat. Si Tess nakasandal sa pintuan, hawak ang clipboard na parang panangga sa bagyo. Si Caroline, nakapikit at mahigpit ang dasal sa rosary bracelet. Si Leo, nakatayo sa gilid ng signage, pinipigil ang hininga. Tumunog ang printer, isang pirasong papel na magpapasya kung saan dadaan ang pag-asa. Results back. Anunsyo ng clerk, iniabot kay Dr. Che. Mabilis pero maingat na tumingin si Che. Saka nagsalubong ang kilay. Methemoglobin at 28%. Umangat ang titig niya. This explains the persistent low sats despite oxygen. It fits the anesthetic exposure. Read it. Utos ni Dr. Whitlock. Pilit pinapantay ang boses. 28%, Doctor. Ulit ni Che, mas malinaw. Severe. We need methylene blue. Now. Sandaling tumanggap ng bigat ang hangin. Pharmacy stat methylene blue ampules. Utos ni Tess sa intercom. Mabilis ang kamay sa dose calc. Weight-based dosing ready. Admin on my call. Sabi ni Whitlock. Lumunok. Saka tumingin kay Jamal. Hindi iyon pag-amin ng pagkatalo. Iyon ay paghawak muli sa timon. Jamal, maintain ventilation. Anesthesia, monitor hemodynamics. Che, you'll co-lead post-dose. Pumasok ang nurse. Dala ang asul na gamot na parang dadat sa bote. Confirm patient, wika ni Tess. Noah Brooks, date of birth, correct. Inilagay niya ang IV line. Tinapik ang gauge. Ready. On 3, sabi ni Whitlock. 1, 2, push. Umagos ang asul sa malinaw na tubong parang sapa ng liwanag. Halos sabay bumagal ang oras. Sa monitor, ang numerong nakadikit sa pag-asa ay dahan-dahang kumilos. 68, bulong ng fellow. 74, dagdag ni Jamal, nanlalaki ang mata. 81, 86, colors coming back, sabi ng anesthesiologist. Tinutukan ang labi ni Noah na unti-unti nagkakaroon ng rosas. Heart rate easing. Nalaglag ang balikat ni Caroline. Napahikbi siya sa ginhawa. Thank you God, bulong niya. Halos wala ng tinig. Si General Brooks, nanatiling matikas, ngunit pasag ang panga sa pagluwag. Status, mahinang tanong niya. Responding, tugon ni Whitlock. Sapat na lakas para marinig ng lahat. We'll repeat levels and titrate if needed.
continue supportive care. Tumalikod siya kay Che, tahimik na kumindat ng respeto na noon lang nakita sa kanya. Good catch. Tumango si Che, hindi bandera. Team effort, sagot niya. Si Tess, mabilis na nagsulat. Dose given, time-stamped, SATS trend upward. Si Jamal, napahinga ng malalim. Sometimes blue saves red, biro niyang mahina. Saka tumingin sa salamin kay Leo. Bumukas ang pinto ng anino. Lumapit si General Brooks sa may viewing area at minasdan si Leo. You spoke up, sabi niya, mababa ang boses. Because you did, my son breathes. Tumamo si Leo, hindi makapagsalita. Thank you, dagdag ng general, malinaw at buo. Sa loob, patuloy na tumataas ang numero. 89, 70. Sa labas, humupa ang alo ng kaba. Hindi himala ang nangyari. Siyensya ito. Pero ang lakas ng loob na makapagsabi ng tama sa tamang oras ang nagbukas ng pinto para makapasok ang siyensya. At habang muling naglilinis si Leo sa gilid ng pasilyo, pinunasan niya ang sahig na tila bagong daang natuyo sa ulan, handa na para sa susunod na ligtas na paglapag. Kinabukasan, nagtipo ng Hospital Quality and Safety Committee sa isang malamig na conference room. Risk management, pharmacy, infection control, cardiology, ICU, at nursing leadership. Sa gitna ng mesa, nakalagay ang timeline: admission, cath prep, anesthetic application, desaturation, intubation, co-oximetry, methylene blue, recovery. We're calling this a serious safety review, pahayag ni Ms. Haruko Sato mula Risk Management. Hindi ito hanap-sala, hanap-aral. Maingat na nagpresenta si Dr. Unji Che, may slide tungkol sa acquired methemoglobinemia at listahan ng mga posibleng trigger. Our COOX result was 28%. Paliwanag niya, kalmado ang tinig. The topical anesthetic contained prilocaine. The pattern explains the paradox. Hypoxia readings that don't respond to oxygen. Sumabat ang taga-pharmacy. Si Mr. Lowell Bracken. We approved the compound for limited use with cautions, but the label warnings weren't clearly mirrored in the cath checklist. Tahimik na tumango ang lahat. Isang pahinang hindi na pwedeng ipikit. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Dr. Avery Whitlock. Tikom ang mga palad. We followed the mechanics aggressively. Sabi niya, mababa ang tinig. But we missed the chemistry. Walang pag-iwas sa mata ni Tess, and the pattern was raised. Dagdag ng charge nurse, banayad ngunit matatag. We need a pathway para marinig kahit ang pinakamaliit na boses sa team. Ipinasa ang mga rekomendasyon. Una, mandatory co-oximetry for acute desaturation unresponsive to oxygen. Basa ni Ms. Sato. No exceptions. Pangalawa, medication safety hard stop. Ang cath prep will not proceed unless the checklist explicitly rules out agents with methemoglobin risk or documents a mitigation plan. Pangatlo, courage escalation. Any staff, clinical or non-clinical, may raise a safety flag through a dedicated button and verbal call-out without fear of reprimand. Binirmahan ng mga chair ang memo, agad na ipiraskil sa intranet. Makalipas ang 2 araw, pumuno ang auditorium para sa town hall. Sa entablado, nakahanay ang mga puting coat at ilang asul na uniforme. Unang nagsalita ang medical director. We nearly let a preventable harm pass us by. We will not let that happen again. Pumalakpak ang mga tao nang ipatawan si Leo sa harap. Kinakabahan siya, tangan ang ID na may shiny hallway sticker na bigay ni Noah. Leonidas, Leo. Marcial, sabi ng direktor, iniabot ang maliit na plake for speaking with courageous civility at a critical moment. Umalingangaw ang palakpak mula kay Tess na nakataas ang hinlalaki, kay Jamal na sumipol ng mahina, kay Miss Kian na bahagyang ngumiti, hanggang sa ilang staff na hindi niya kilala pero ramdam ang pasasalamat. Lumapit si Caroline, tahimik na niyakap si Leo. Sa gilid ng stage, tumayo si General Brooks, hindi na bilang mataas na opisyal, kundi bilang ama at tumango. Sa grand rounds kinabukasan, si Jamal ang nagpresenta ng kaso. Sometimes oxygen is not the answer. Recognizing dyshemoglobins at the bedside, pamagat ng slide.
Pinakita niya ang interference ng ilaw sa pulse ox, ang kulay abong labi, at ang papel ng co-oximetry. And sometimes, biro niyang may ngiti. The best early warning system is a janitor with a good nose and a better memory. Pagkaraan ng session, humakbang si Dr. Whitlock sa harap ng team. Tinanggal niya ang salamin, tila mas mabigat ang hangin sa pagitan nila. Mr. Marcial, malinaw at publikong sabi niya, I dismissed a voice I should have heard sooner. I'm sorry. Nakatitig ang hall, naghihintay ng tugon. Mahalaga po ang buhay ng bata, sagot ni Leo. Magalang at payak. Trabaho po nating lahat ang bantayan yon. Walang drama, walang batikos, isang tuwid na linya ng pagkatao. Tumango si Whitlock, parang nagtanggal ng nakasabit na batong matagal lang dinadala. Thank you, wika niya bago lumingon sa koponan. We do better from here. Ipinatupad ang bagong protocol, co-ox carts sa ICU at cath lab, updated electronic checklists na may hard stop, at mga poster na nagsasabing, see something, say something, every voice saves lives. Habang inuunahan ni Leo ang pagdidikit ng signage sa pedia wing, naghinto siya sa tapat ng salamin. Sa refleksyon, nakita niya ang sahig na kintab at ang maliit na bituin sa kanyang ID. Hindi siya doktor, ngunit sa araw na iyon, ang boses niya ang naging simula ng pagbabago. At sa ospital na ito, ang mga daan ay mas ligtas na para sa susunod na paglapag ng isang batang gustong huminga at lumipad. Kinabukasan, parang bagyong pumasok ang balita sa ospital. May TV crew sa sidewalk, may reporter na nakatayo sa tapat ng glass facade at ang headline sa ticker. Custodians alert, help save General's son. Naiipit si Leo sa gitna ng paglalagay ng courage escalation poster nang lapitan siya ng producer. Sir, quick interview lang. How did you know to speak up? Pasensya na, aniya, iniwas ang muka. Hindi po ako pwede. Naalala niya si Gilay sa Baangas. Mahina, nakahiga at madaling maapektuhan ng anumang gulo. Ayokong may storbo ang kapatid ko. Sa kapiya ng ospital, sinalubong siya ni Tita Mina at ni Father Beda Laureano. Anak, malumanay ni Tita Mina. Dahil sa'yo maraming nagtanong kung paano makakatulong. Si Father Beda, nakasuot ng simpleng itim na collar, ngumiti. Magbubuo tayo ng Rescue Scholarship Fund. Tutulong ito sa mga kagaya mong gustong mag-aral ng EMT at paramedic ng marangal. Pumintik ang dibdib ni Leo. Father, baka sobra po yan. Hindi ka bisyo ang kabutihan, tugon ng pari. Kapag dumarami ang tumutulong, gumagaan ang bigat. Pero sa gitna ng mabuting balita, kumatok ang ibang pinto. Tinawagan si Leo ng HR. May inquiring immigration tungkol sa incident. Non-medical staff involvement. Kumirot ang tiyan niya. Protocol review lang daw, paliwanag ng HR. Pero mas mabuting may abogado ka. Kinagabihan sa basement, sumulpot si Attorney Warren Duplessis. Kulubot ang suit, mabait ang mata. Mr. Marcial, wika niya. Pro bono ako mula sa klinik ni Tita Mina. Ang totoo, wala kang nilabag. You acted within workplace safety and spoke to licensed staff. We'll respond in writing, facts, policies, and the new courage escalation memo. Salamat po, attorney, sagot ni Leo, halos maiyak sa ginhawa. Hindi po ako sanay sa ganitong usapin. Sanayin natin, biro ng abogado, kasi sanay ka naman sa tama. Di kalayuan. May tawag namang pumunit sa tahimik na gabi. Leo, it's Vince. Remember me? Boses ng dati niyang recruiter na nampitag noon. I can fast-track your certification. Cash lang. No exams. You're hot right now. Strike while iron is hot. Napapikit si Leo. Naaalala ang gabing umiyak si Gelay dahil sa nawalang matrikula. Salamat sa alok, marahan niyang tugon. Pero ayokong shortcut. Hindi ako papasok sa emergency na ang dala ko panloloko. Tumawa sa kabilang linya, mapanlin lang. You're lost, bro. Pinutol niya ang tawa, saka hinugot ang hiningang matagal niyang pinipigil. Sa mundo kung saan maraming mas mabilis, pinili niyang mabagal at tapat. Kinabukasan, dumalaw si Caroline at tahimik na iniabot ang sobre. From our family, bulong niya, no press, no photos. Nasa loob ang liham na may ladda ni General Brooks, koordinasyon para sa transplant evaluation ni Gelay sa US Center. Lahat ng gastos sasagutin ng lihim. Ayaw niyang mapagkamalan itong utang na loob.
Paliwanag ni Caroline. Gusto niya lang mabuhay ang kapatid mo. Naiwan si Leo sa hallway, nanlalambot ang tuhod sa pasasalamat. Dumaan si Tess, hinawakan ang balikat niya. Tayo lang to, Leo. Tumulong ka. Ngayon naman, kami ang tutulong sa'yo. Sumabay si Jamal, nagbiro. Media wants a hero shot. Ako na lang daw ang papalit kung camera shy ka. Hindi yan kailangan, sagot ni Leo. Humalakak ng bahagya. Mas mahalaga yung walang mikropono. Papeles ni Gelay, sagot sa immigration, at aral sa mga ward. Sa huling misa bago mag-shift, tumayo si Leo sa likod ng kapilya. Panginoon, bulong niya, salamat sa papuri, pero mas salamat sa paninindigan. At paglabas niya, muling kuminam ang pasilyo. Walang kamera, walang palakpak. Lamang ay isang janitor na pumipili araw-araw na maging tuwid sa harap ng pagyong dala ng kilala at pagkilala. Nasa chapel pa si Leo nang tawagan siya ni Father Beda. Naaprubahan ang partial scholarship sa community college, anak. EMTB muna, tapos EMT advanced kapag nakapasa ka. Parang gumaan ang hangin. Umaboy si Tita Mina sa linya. Masigla, kami ni Parish Council ang sasalo sa books at pamasahe. Basta ipangako mong tatapusin mo. Sa first day ng klase, amoy kape at whiteboard marker ang maliit na silid. Pinakilala ang sarili ni Leo, mahiyain. Custodial staff po ako sa St. Augustine. Gusto kong bumalik sa natigil. Hapon hanggang hating gabi ang pasok niya. Madaling araw ang shift sa ospital. Kinagabihan, sinalubong siya ni Miss Dolores Keane sa time clock. Leonidas, reducible schedule approved. Wika nito, tuwid at prangka. Less float assignments on exam weeks, but deliver spotless work where you're assigned. No excuses. Yes, ma'am, sagot ni Leo. May ngiti ng pasasalamat. Sa skills lab, si Tess ang unang tumulong. Leo, sa bag valve mask, wag puwersa. Seal ang sikreto. Tinuruan niya ang CE clamp, rhythm ng 1 and 2, at kung paanong ang tingin sa dibdib ay kasing halaga ng tingin sa gauge. Si Jamal naman, parang DJ na nagmimix ng hangin. Airway basics, man. Chin lift, jaw thrust. And listen, tenga ang unang monitor. Binigyan siya ng lumang Steph na may gas-gas sa bell. Borrow it till you buy one. Nakaumang ang pagod sa bawat araw. Antok sa lecture, duty sa gabi, online quiz bago matulog. Isang linggo, sablay bumagsak siya sa pharmacology quiz, dosing at kontraindikasyon, sablay sa 3 item na critical. Naupo siya sa hagdanan ng science building, nilamukos ang papel. Dumating si Dr. Unji Che, may daladalang thermal mug. Farm is a language, wika niya, umupo sa tabi. Patterns, not just numbers. Gusto mo ng study map? Inilabas niya ang maliit na notebook. Kulay at palaso, methemoglobin inducers, reversal agents, pedidose weight bands. Volunteer preceptor ako mayumsim, dagdag niya. We'll do short sessions after your shift. Research snippets din, recognizing hypoxia mimics in low-resource settings. Sumunod na mga linggo, tumikada ang disiplina. Sa ospital, nagmomop si Leo ng may metronome sa isip. Kaliwa para sa kalinisan, kanan para sa recall. 12, onset, side effects. Sa break room, quiz cards. Sa chapel, bulong na panalangin. Lord, huwag po sanang sayangin ang tulong ng mga tao. Kinagabihan, nagremedial siya. Si Tess ang nagsilbing simulated patient. Si Jamal ang examiner na mahilig magpatawa. Vitals, Mr. Marcial, bago ka magpatawag ng anghel. Pinasa niya, taas kamay sa huli. Dumating ang araw ng major exam. Pinikit ni Leo ang mga mata bago magsimula. Pattern, hindi panic. Nang lumabas ang scores, nakasulat ang pangalan niya sa listahan ng pumasa. Hindi pinakamataas, pero matatag. Nag-text si Tita Mina ng maraming confetti emoji. Si Father Beda, simpleng Deo Gratias. Pagbalik sa pedia wing, inabutan siya ni Miss Keane ng bagong checklist at pamilyar na sulyap. You deliver here, you'll deliver out there. Sabi nito sabay tango. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Noah na kumakaway. Mas pula ang labi kaysa noon. Tito Leo, sigaw ng bata. Pag lumaki ako, gusto ko ring maging helper na marunong magligtas. Napangiti si Leo. Mas magaling ka pa, tugon niya. Basta tandaan mo, hindi kailangang malakas ang boses para marinig. Basta tama ang sinasabi. At
Habang kumikintab ang sahig sa bawat hagod, ramdam niyang unti-unting nagiging daan ang kanyang pagod patungo sa propesyong dati panaginip lang. Nagsimula ang bagong linggo na may amoy ng ulan at whiteboard marker. Sa library corner ng community college, ipinatong ni Leo ang makapal na farm book nang maglapad ng notebook ang katabing babae. Reyna Valmori, pakilala niya. May pagod sa mata, ngunit matatag ang ngiti. Nursing student, single mom. Pwede bang makishare ng highlighter? Baka pwedeng makishare din ng pag-asa. Napatawa si Leo. Leo Marcial, EMT track. Wala akong highlighter, pero meron akong flashcards at kape. Sa sunod-sunod na gabi, naging takbuhan nila ang parehong mesa. Si Reyna ang gumuguhit ng mnemonics sa kulay. Si Leo ang humahati ng konsepto sa hakbang. Pattern, hindi panic. Sa gitna ng katahimikan, magaan ang kwentuhan. Kapag sumobra ang ingay sa buhay, wika ni Reyna, balik tayo sa rhythm ng paghinga. At doon unang naramdaman ni Leo na may kaibigan siyang kasabay humawak ng lamig ng gabi. Pagkaraan ng ilang linggo, pumasok siya bilang ride-along sa City EMS para sa observational hours. Sabay ng ambulance, sinalubong siya ng matipunot makwelang crew chief. Hector Girao, sabay tapik sa hood. Latino, salsa on Fridays, trauma on Mondays. Itinaas ni Hector ang daliri. Rule 1 sa kalsada, bago ka pumasok, tingnan mo kung ligtas ang entablado. Scene safety before hero fantasy. Sa isang welfare check sa looban, sinenyasan ni Hector si Leo. Dito, hindi sapat ang clinical eyes. Kailangan street eyes. Tingnan mo ang aso, ang bintana, ang kapitbahay na nakatingin pero ayaw tumingin. Sa pag-uwi, pinatugtog niya ang salsa sa radyo. Pandaan mo ang ritmo, sabi niya. Kung marunong kang sumunod sa musika, marunong kang sumabay sa pulso ng lungsod. Isang Sabado, bumisita si Leo sa Pedia Ward para maghatid ng donation mula sa parish. Sa pinto, sumulpot ang isang lalaki na may pulang ilong at sombrerong karnabal. Mr. Orion Flanders, pakilala nito, yumukod na parang MC. Retired teacher, clown volunteer by choice. Stubborn optimist by training. Ipinakita ni Orion ang larong breathing bubbles sa batang may nebulizer. Isipin mong bula ang takot. Hinga, pumutok, ulitin. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Leo. Son, kindness is a curriculum. Bulong niya. Ang tawag dyan spiral learning. Inuulit, pinapalalim, hindi inuubos. Bawat pasensya, leksyon. Bawat biro, pahinga. Uuwi si Leo na may bitbit na lobo at bagong paraan ng paghawak sa kabado. Kasabay nito, lumalalim ang proseso para kay Gilay. Tinawagan siya ng social worker na si Ariza Kellerman. Magaan ang boses, ngunit matalim ang pagkakaayos ng papel. Leo, I've coordinated your sister's medical travel options, sabi niya. We'll assemble proof of support, sponsor letters, anonymous if needed, plus continuity of care plan. Walang buta sa dokumento. Sa bawat email ni Ariza, nababawasan ang bigat sa balikat ni Leo. Sa bawat checklist, humahakbang ang gabi papunta sa umaga. Sa basement apartment naman, naging guro si Mr. Clyde Donner. Lumang veterano, may kahon ng pako at kasaysayan. You want extra income without burning out? Aniya, inilalabas ang lagari. Learn to fix what breaks. Tinuruan siya ni Clyde mag-ayos ng sirang latch, magtabla ng lumulubog na istante, magtuwid ng maluwag na bisagra. Time discipline, dugtong ni Clyde, itinapik ang relo. 15 minutes on task, 5 to reset. Hindi mo lalabanan ang pagod, didisiplinahin mo. Sa dulo ng linggo, magkakasama ang mga tinig sa isip ni Leo, ang mahayap na lakas ni Reyna, ang sayaw ni Hector sa ritmo ng lungsod, ang tawa ni Orion na bumubura ng kaba, ang tikatik ng kiss ni Ariza sa pulso ng papeles, at ang katok ng martilyo ni Clyde na nag-aayos ng pinto sa bawat saradong sandali. Sa pagitan ng pag-aaral at pag-duty, napansin niyang may bago sa sarili niya. Hindi lang siya janitor na marunong maglinis ng sahig, kundi tao na marunong ding maglinis ng pagod, mag-ayos ng takot, at magtabi ng pag-asa para sa mga susunod na biyahe. Sa bawat hakbang, lumalawak ang kanyang mundo, hindi dahil sa spotlight, kundi dahil dumarami ang kamay na humahawak sa kanya para hindi siya madapa.
2 taon ang gumulong na parang mga gulong ng ambulansyang may misyon. Maingay, mabigat, pero palagi ring dumarating sa tamang lugar. Sa unang Pasko matapos ang insidente, nag-abot si Noah ng sulat kamay na card. Thank you, Tito Leo. May drawing iyon ng maliit na eroplano na ligtas na lumalapag sa runway. I'm practicing longer walks. Bulong ni Noah. Mas pula ang labi at mas buo ang hininga. Next year, I'll run. Napatingin si Leo kay Caroline na nakangiti at kay General Brooks na nakarelax na ang balikat. Steady lang, sabi ni Leo, walang overspeed. Pero diretso tayo sa finish. Sa ospital, formal ng ER tech si Leo tuwing hapon at janitor pa rin sa piling gabi. 2 sombrero, iisang dangal. Congrats, Mr. Dual Role. Bivo ni Jamal. Iniabot ang lumang Steph na dati niyang pinahiram. Keep it. You've earned the scratches. Si S naman tumapik sa balikat niya bago mag-handover. Remember, seal, not squeeze. Paalala pa rin sa bag valve mask. Parang ritual na di mauubos. Kasabay ng trabaho, ang pag-akyat niya sa EMT Advanced. Ang mga gabing tambak sa flashcards ay nauwi sa pass na marka. At nang magbukas ang paramedic program, hindi na nagdalawang isip si Leo. Lilipad din tayo, sabi niya kay Tita Mina sa Parish Hall, kung saan inilunsad nila ang Ponso Rescue Classroom, mga libreng Tagalog module sa Basic First Aid para sa barangay volunteers sa Pilipinas. Tinipon ni Tita Mina ang mga kababayan sa Zoom. Si Leo ang nagtuturo ng tamang compression, tamang paglingon, tamang tawag sa 911. Pattern, hindi panic. Ulit-ulit niyang sinasabi habang nag-e-echo ang mga boses mula Bicol, Mindoro at Tondo. Hindi kailangang mahal ang kaalaman para maging kapakipakinabang. Isang hapon sa basement apartment, tahimik na itinupi ni Marga ang liham mula sa immigration. Approve na kuya. Nangingilit ang luha. Salamat sa pagsama sa legal aid sa forms sa lahat. Niyakap siya ni Leo na parang kapatid. Trabaho ng pamilya ang maghawak-hawak, sagot niya. Ngayon, trabaho mo namang abutin yung pangarap mo. Sa kabilang mesa, si Otep ay may hawak na printout ng desisyon ng Small Claims Court. Kuya, bawi ko yung down payment, sabi ng judge, deceptive practice. Umiling si Attorney Duplessis na kangiting pagod. Justice is slow, but it walks. Dumating ang pinakahinihintay. Sa isang malamig na umaga, tumawag si Arisa Kellerman. Leo, na-schedule na ang transplant evaluation ni Gelay. Sponsor letters arranged, travel cleared. Sa dulo ng linya, maririnig ang mahina pero masayang halakhak ni Gelay. Kuya, parang panaginip. Nilingon ni Leo ang frame ni Mang Ponso sa dingding, ang lumang sulat kamay na baon niyang panata. Tay, uma-forward na yung kwento, bulong niya. Bago bumiyahe, dumaan si Caroline, may dalang scarf. For July, wika niya. No cameras. At mula sa malayo, lihim na mensahe ni General Brooks. We don't keep score, we keep people. Napahawak si Leo sa puso. Salamat, tanging nasabi niya. Sa gabing iyon, live ang Ponso Rescue Classroom. Background music. Tahimik na pag-ambon sa bubong. Lesson 10, anunsyo ni Leo. Recognizing hypoxia mimics. Ikinuwento niya ang kaso, walang pangalan, puro aral, ilaw na nakakaistorbo sa sensor, amoy ng anesthetic, kulay ng labi. Kung may nakikita kayong hindi tugma sa makina, sabi niya, huwag matakot magtaas ng kamay. Sa comment box, sunod-sunod ang salamat sir. Pag log out, naglakad si Leo sa pedia wing, dala ang mop at ang bagong ID na may karugtong na titulo, AirTech. Nakita niya sa dulo si Mr. Orion Flanders na nagpaalam sa mga bata, si Hector na naghatid ng pasyente, si Reyna na nag-aaral pa rin sa library window, at si Clyde na kumakaway mula sa pickup, hawak ang kahon ng pako. Sa kintab ng sahig, sumalamin ang mukha ni Leo, hindi na lamang bantay runway, kundi guro, kapatid at kasama. Dahan-dahan, hinagod niya ang sahig na parang pahina ng aklat, malinis, tahimik at handang tumanggap ng mas marami pang yapak patungo sa ligtas na bukas. Nagbagsak ang winter storm ng yelo at dilim sa highway. Nagtilian ang sirena ng mga ambulansya. Mass casualty on I-64.
pileup of 12 vehicles. Basag sa radyo. Kasama sa crew si Leo bilang EMT trainee sa unit ni Hector Girao. Scene safety first. Paalala ni Hector habang nilalagyan ng flare ang gilid ng kalsada. Watch the black ice. Sa ika-4 na sasakyan, nakitang magkayakap ang mag-ina, giniginaw, nanginginig. I'm Tess from the ER, triage nurse on ride along. Pakilala ni Tess na sumalo sa kanila mula sa follow-up unit. You take the child, Leo. Pinulas ni Leo ang gloves. Sinipat ang batang si Willow, 5 taong gulang. Mababang O2 sat sa finger probe. Kulay abo ang labi. Mabilis ang tipok. Jamal, portable O2, sigaw ni Hector sa radyo. Dumapo ang nasal cannula. Umingay ang hangin, pero hindi gumalaw ang bilang. Man, tanong ni Leo sa ina. May hikap po ba si Willow? May gamot na na-spray? Umiling ang babae, nanginginig. We were stranded for hours, sabi niya. She drank formula I mixed with well water in the thermos. Our power's out. Kumitid ang mata ni Leo. Well water, gray lips, oxygen that won't help. Tess, bulong niya. Pattern like methemoglobinemia. Nitrite exposure from well water. Sats not rising, gray, not blue. Tumango si Tess. Mabilis na tumawag. Medical control. Requesting COAX if available on arrival. Possible methemoglobin. Prepare methylene blue. Copy. Balik ng ER. Bring stat. Sa loob ng ambulansya, sinalo ni Leo ang ritmo. Willow, we're riding a snow rocket. Okay? Mahina niyang biro. Habang chin lift, jaw thrust at gentle bag valve mask ang ginawa. Seal not squeeze. Good seal, sabi ni Hector. Nakasulyap sa manibela. Hold that pace. Pagdating sa ER, sinalubong sila ni Dr. Unji Che at ng bagong pedia fellow na si Dr. Pavel Gurevich. What do we have? Tanong ni Che. 5-year-old, low sats, unresponsive to oxygen, gray lips, history of well water formula, saling ni Tess. Sumabat si Leo, likely nitrite, requesting COAX, umirap si Gurevich. Pasimpleng bulong sa resident. Every case is methemoglobin now? Napatingin si Che, matalim pero mahinahon. Run the test, bumalik ang papel, mataas ang methemoglobin. Dose methylene blue, weight-based, utos ni Che. Inilagay ng nurse ang IV, on 3-push wika ni Che. Sa monitor, gumapang pataas ang numero, 67, 78, 88. Color back, sabi ng RT na si Jamal, kararating mula sa ibang bay. Breath easier. Huminga ng malalim ang ina ni Willow. Tumulo ang luha. Thank you. Thank you. Sa gilid, nagkibit balikat si Gurevich, bulong sa kapwa fellow. He's famous because of the general. People listen when he talks. Narinig iyon ni Jamal, pero umiling lang. People listen when he's right. Tugon niya, sapat na lakas para marinig ni Gurevich. Makalipas ang 2 oras, stable si Willow. Lumapit ang medical director kay Leo sa break room. Mr. Marshall, sabi niya, we want you full-time as ER tech. Tuition support for your paramedic boards included. Napasinghap si Leo. Sir, may janitor shifts pa po ako. We'll transition you. Sagot ng direktor. Your record speaks. Paglabas, nasalubong niya si Hector. Permanent ka na, hermano? Nginitian siya nito. Welcome to the dance. Kumaway si Tess mula sa station, itinaas ang hinlalaki. Seal, not squeeze. Tuloy mo yan. Si Jamal, kumindat. Blue saved red, round 2. Sa labas ng ER, patuloy ang pag-ulan ng yelo. Ngunit maliwanag ang pasilyo. Sa loob ni Leo, humupa ang bagyo. Hindi dahil natapos ang laban, kundi dahil may tamang ritmo na siyang sinusundan. Pattern, hindi panic. Katotohanan, hindi chismis. At serbisyo, hindi spotlight. 5 taon ang lumipas at ang sahig ng St. Augustine ay kasingkinis pa rin ng alaala ng isang gabing nagligtas ng buhay. Ngunit iba na ang sapatos na dumaraan dito. Naka-uniforme si Leo bilang lisensyadong paramedic. May IB siyang may kasunod na maliit na linyang instructor. Sa community college, tinatawag siyang Mr. Marcial ng mga bagitong EMT. At tuwing Huwebes ng gabi, siya ang nagle-lecture ng recognizing hypoxia mimics. Pattern, hindi panic, ulit niya, sabay demo ng pag-shield ng probe laban sa ilaw. At tandaan, kahit sino sa team, kahit janitor,
pwedeng makakita ng senyas na di nakikita ng makina. Sa pedia lobby, naghihintay si Caroline habang inaayos ni Noah, ngayoy 13 anyos, ang kaniyang science fair poster. Blood oxygen and the limits of pulse oximetry. May diagram itong may maliit na bituin sa sulok. Kopya ng sticker na minsan idinikit niya sa ID ni Leo. "Mom, I wrote my acknowledgements," sabi ni Noah, namumula sa hiya, to the custodian who asked a brave question. Kumindat si Caroline. "He's more than a custodian now, sweetheart. That the courage is the same." Dumaan si Dr. Unji Che, kumpiyansang tikas ng bagong Associate Director ng Pedia Critical Care. "Break a leg sa fair," bati niya kay Noah bago lumingon kay Leo. Na-roll out na natin ang Courage Escalation Pathway. May button sa bawat workstation. Kahit sinong staff pwedeng magtaas ng flag. At may oras na nakalista kung kailan dapat marinig. Data shows fewer delays, better outcomes. Tumango si Leo. Ramdam ang init sa dibdib. "Salamat sa paniniwala sa maliliit na boses, Doc." Sa kanto ng lungsod, binuksan ni na Leo at Reyna ang isang maliit na training center sa loob ng lumang laundromat, Ponso Lifeline. May mga dummy AED trainer whiteboard na puno ng Tagalog at English notes. Si Reyna, Nayoy RN, ang nagtuturo ng wound care sa mga migrante, habang si Leo ang bahala sa BLS at first aid. Sa break, inaayos nila ang kahon ng crayons ni Lirio, anak ni Reyna, na madalas gumuhit ng ambulansya at mga bituin. "Leo, biro ni Reyna habang inaabot ang thermos. One day, papalitan natin tong lumang signage ng bago. Bawal ang mawalan ng pag-asa." Tumawa si Leo. Hard stop yan. Sa ospital, inimbitahan si Leo sa simpleng seremonya sa pasilyo ng Pedia Wing. Nakatakip ang kurtina sa bagong plakang stainless. Naroon si Miss Dolores Kin. Mas puti na ang buhok pero matalim pa rin ang titig. Si Jamal na Nayoy respiratory lead. Si Tess na health educator na, si Hector, Orion, Arisa at si Mr. Clyde na bitbit pa rin ang kahon ng pako. Dumating si General Brooks, hindi na nakasuot ng ranggo, kundi niyang pagiging ama. At si Caroline na kumakaway kay Noah. "Bubuksan ko na," sabi ni Dr. Che. Nalaglag ang kurtina at lumitaw ang nakaukit. "To those who keep floors clean and minds clear. Sometimes, the first step to saving a life is the courage to speak." Tumahimik ang lahat, sa kasabay-sabay na pumalakpak. Napatingala si Leo, parang may ilaw na bumikis sa kisame at bumaba sa puso. Lumapit si Noah, iniabot ang maliit na kopya ng kanyang poster. "Tito Leo," sabi niya, "when I grow up, I want to be like you." Napangiti si Leo at umiling ng marahan. "Mas hihigit ka pa. Ang mahalaga, anak, marunong kang makinig. Sa makina, sa tao at sa konsyensya." Habang unti-unting nauubos ang palakpak, humawak si Leo sa mop na nakasandal pa rin sa sulok, lumang kaibigan sa bagong kabanata. Hindi na babalik ang kwento sa gabing iyon sa Cath Suite. Umandar na ang taon, humaba na ang daan. At sa bawat susunod na shift, klase at tawag ng sirena, iisa ang panatang dala niya. Linisin ang daan, liwanagan ang isip, at hayaang makatawid ang buhay.